series, ang maikling pag-aaral bago ang ating panalangin. Ito rin po ay magsisilbing model sa atin kung paano gagawin ang ating daily devotion. Naniniwala ako na marami sa atin ay hindi pa talaga alam kung paano gawin ang ating daily devotion na nagbe-benefit ang ating kaluluwa. Sige po, sa Roma chapter 1, verses 1 to 6, basahin po natin. Si Pablo na alipin ni Hesu Kristo, tinawag upang maging apostol, ibinuklod para sa ebanghelyo ng Diyos, na kanyang ipinangako noong una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, tungkol sa kanyang anak na mula sa binhi ni David ayon sa laman, at ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng Kabanalan, Holy Spirit, sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay, na ito'y si Hesu Kristo na Panginoon natin. Verse 5, sa pamamagitan niya'y tumanggap kami ng biyaya at pagka-apostol para sa pagsunod sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan, alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Last verse. Sa mga ito ay kasama kayo na mga tinawag kay Hesu Kristo. Ang sulat ni Pablo sa Roma ay isinulat niya sa mga churches sa Rome na hindi po siya ang nagplant at hindi nga kilala ang kanyang mga sinusulatan. Pero dahil walang apostol na nagbigay sa kanila ng instruction sa Word of God, merong burden si Apostol Pablo na bigyan sila ng instruction patungkol sa gospel. At dahil hindi niya kilala ang kanyang mga sinusulatan, nababalitaan lamang niya, makikita natin sa kanyang introduction, ito ang dahil hindi kilala ni Apostol Pablo ang kanyang mga sinusulatan, makikita po natin sa kanyang introduction sa kanyang sarili at sa message na kanyang gustong iparating sa kanila ay mahaba. Mahaba na kumpara sa usual na introduction na ginagawa po ni Apostol Pablo sa kanyang sulat. Meron tayong dalawang makikita dito na pwede nating pag-usapan ng mabilis. Una, inintroduce po ni Apostol Pablo ang kanyang sarili. Ang sabi ni Apostol Pablo, siya ay alipin ng ating Panginoong Yesus. Si John Stott ang nagsabi, ang pagiging alipin, ang sabi nga, title of great humility. So sinasabi ni Apostol Pablo, base sa pagkaunawa niya sa kanyang sarili, hindi siya importante. Wala siyang sariling karapatan, na ang buhay niya ngayon ay para sa Panginoon na bumili sa Kanya, na nagligtas sa Kanya sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Yesus. Merong isang commentator ang nagsabi na ang tamang pagkakilala ni Apostol Pablo sa kanyang sarili, na siya ay isang alipin ng Panginoong Yesus, ito ang susi kung bakit naging productive ang buhay ni Apostol Pablo, kung bakit naging mighty instrument ang buhay ni Apostol Pablo sa kamay ng Panginoon. Kung alam natin na ang ating buhay ay hindi tungkol sa atin, hindi tungkol sa kung ano ang gusto natin, alam niyo po ba, maraming mga tanong sa ating buhay magkakaroon ng kasagutan. Maraming mga decisions na dapat nating gawin, magiging madali nating masasagot
dahil alam natin na tayo ay alipin ni Jesus at nabubuhay tayo para kay Jesus at hindi para sa ating sarili. At magbibigay ng kalinawan sa atin sa lahat ng aspeto ng ating relationship sa loob man ng church na tayo ay nandito hindi para paglingkuran, kundi upang maglingkod. At sa mga relationships natin, malinaw ang sinasabi sa atin na nandun tayo, hindi para tayo ang paglingkuran, para makuha kung ano ang para lang sa atin. Nandun tayo para paglingkuran ang ating kapwa. At ang meditation natin, kung ito ang ating text sa ating personal devotion, ang object ng ating meditation, hindi po yung pagiging servant natin. Ang object ng ating meditation ngayon, kung saan pag-iisipan natin ng malalim, ay ang pagiging servant ng ating Panginoong Yesus. Ang ating Panginoong Yesus, naging servant siya ng Diyos Ama para sa ating kaligtasan. Ang ating Panginoong Yesus na iniwan niya ang langit, nagkatawang tao, namatay sa krus, dahil servant siya ng Diyos Ama. Para kanino? Para sa kaligtasan nating mga makasalanan. At kung ang ating mind mag-i-spend ng malalim at matagal sa pagiging servant ng ating Panginoong Yesus, hindi natin napapansin, nagiging servant din ngayon ang ating puso. Mark 10:45, sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran ang ating Panginoong Yesus, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. So, gayon din tayo kung papaanong ang ating Panginoong Yesus ay naging servant ng Panginoon para sa ating kaligtasan, ganon din ngayon ang pagkatawag ng Panginoon sa atin na servant tayo ng Panginoong Yesus para sa kanyang iglesia at para sa mga tao na nakapaligid sa atin. At tinawag niya ang kanyang sarili na apostol. Ito ay nagbibigay ng authority na ibig sabihin, ang kanyang sulat sa mga churches sa Rome ay merong authority na galing sa Panginoon, na siya ay inappoint na special messenger ng Panginoon. At siya ay alipin ng Panginoon, inappoint na messenger, ibinuklod para sa ebanghelyo ng Diyos. So kung tayo ngayon ay magko-confess ng ating kasalanan, ang isang malinaw na kasalanan natin ay hindi natin nakikita na servant tayo, alipin tayo ng Panginoon. Ang nakikita natin, tayo ang may-ari ng ating buhay. Tayo ang nasusunod sa ating buhay at ang lahat ng ginagawa nating decisions ay para lamang sa atin. At kapag ikinukumpara natin yan, ang ating kasalanan sa pagiging servant ng ating Panginoong Yesus, madudurog ang ating puso. At mag-umpisang kumilos ang Holy Spirit at gawin niya tayo ngayong servant na kamukha ng ating Panginoong Yesus. At pangalawang ginawa po ni Apostol Pablo, ibinigay niya sa atin ang analysis ng mabuting balita, ng gospel, na ito ang mensahe ng buong Romans. Magmula verse 2 hanggang verse 6. Una, sinabi sa atin ni Apostol Pablo ang origin, ang pinagmulan ng gospel. Ito ay ebanghelyo ng Diyos Ama. So hindi po inimbento ni Apostol Pablo ang gospel. Ang gospel po ay galing sa Diyos Ama, mensahe ng Diyos na nireveal niya sa kanyang mga apostol na ito rin ang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, tayong mga mananampalataya para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Kung ganito po ang origin ng gospel, magkakaroon tayo ng tamang understanding ngayon patungkol sa evangelism. Ang evangelism, ang ibig sabihin, merong mensahe na nireveal ang Diyos sa atin, na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin para sa mga taong makasalanan, ang daan ng kaligtasan. At kung ganito po natin nakikita ang evangelism, ang ibig sabihin, anuman ang reaksyon ng mga tao patungkol sa ating message, hindi yun personal tungkol sa atin. Ang nire-reject nila ay ang mensahe ng Panginoon sa kanila.
at hindi po tayo. Kung ganito po ang understanding natin sa evangelism, magpapatuloy tayo at kaya nating kargahin ang burden ng rejection, ng persecution. Dahil ang evangelism ay hindi po tungkol sa atin. Tungkol sa message na ipinadala ng Diyos para sa mga taong makasalanan. At ang gospel na ito ay naisulat sa Old Testament na ipinangako noong una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa banal na kasulatan. So ang ibig sabihin, hindi po bago ang gospel. Nabigla na lang itong lumitaw sa New Testament nung dumating ang ating Panginoong Yesus. Hindi po. Sa Old Testament, ito po ang isang, wag nating kakalimutan. Sa Old Testament, makikita po natin ang mga promises ng Diyos patungkol sa ating Panginoong Yesus, mga anino, shadows ng ating Panginoong Yesus at ang kaligtasan kanyang gagawin, na pagdating sa New Testament, magkakaroon ng katuparan. So ano ang sinasabi sa atin? Every time na binabasa natin ang Old Testament, huwag tayong mag-focus sa mga narratives, sa mga kwento kung ano yung lesson na makukuha natin. Primarily, ang intention ng Old Testament ay ituro tayo sa ating Panginoong Yesus at sa kaligtasan kanyang gagawin na naging malinaw pagdating sa New Testament. So ang Bible ngayon, magmula Old Testament hanggang sa New Testament, iisa lamang ang tema. Ito ay tungkol sa ating Panginoong Yesus at sa kaligtasan kanyang gagawin para sa mga makasalanan. At ang substance ng gospel, ito po ay tungkol sa Panginoong Yesus, sa kanyang person and work. Ang sabi po ni Apostol Pablo, ang Panginoong Yesus na naging tao galing sa lahi ni David ayon sa laman. At idineclare na anak ng Diyos na naging malinaw ngayon sa pamamagitan ng kanyang resurrection mula sa mga patay na siya nga ay anak ng Diyos. At ang Holy Spirit ang gumawa po nito. So ang ibig sabihin po, kapag tinanong tayo, ano ba ang gospel? Madalas ang sinasabi natin, ito ay tungkol sa ating kaligtasan. Ito ay tungkol sa ating kabanalan. Hindi po. Ang gospel po ay hindi tungkol sa atin. Ang gospel ay tungkol po sa ating Panginoong Yesus. Ang kanyang buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay. Yun po ang gospel. At ang gospel na ito ang nagbibigay, nagdudulot ng kaligtasan sa atin na nanampalataya kay Jesus. Ito rin ang gospel na nagpapabanal sa atin. So ang gospel, kapag nabigyan natin ng tamang definition, makita natin ngayon na ito ang nagbibigay ng kaligtasan sa taong makasalanan at kabanalan sa atin. Panghuli, ibinigay ni Apostol Pablo ang scope ng gospel. Ang scope ng gospel ay para sa lahat ng bansa. Para sa lahat ng mga tao. Para sa mga mayaman, para sa mga mahihirap, para sa mga mabubuti, at para sa mga masama. Para sa mga relihiyoso, at para sa mga hindi relihiyoso. Lahat ng tao kailangang marinig ang mabuting balita na ang tao, sa kabila ng kanyang pagiging makasalanan, gumawa ng paraan ang Diyos. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang Panginoong Yesus, na buhay ng perfect at namatay sa cross bilang kahalili, upang ang sino mang manampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang gospel na ito, kapag tayo ay tunay na nanampalataya, nagbubunga ng pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. So ang nakakaligtas hindi po ang pagsunod sa kautusan, ang pananampalataya kay Jesus. Pero ang tunay na pananampalataya nagbubunga ng pagsunod sa kautusan ng Diyos. Isang bagay na i-examine natin kung tayo ay nagme-meditate at nasa ating devotion sa Word. Nakikita ba ang bunga ng kaligtasan sa ating buhay? Ang pag-ibig natin sa Word of God, ang pag-ibig natin na de-delight tayo sa ating communion sa Diyos. Merong nagtutulak sa atin na sundin ang kalooban ng Panginoon. Merong burden sa atin na mabuhay para sa kalooban ng Panginoon.
Ang buhay Kristiyano po, hindi po yan sa pilitan. Hindi. Yan ay nanggagaling sa bagong buhay na ibinigay sa atin ng Holy Spirit. Isang bagay na i-examine natin ang ating sarili every time na tayo ay nakaupo, minemeditate ang Word, at lumalapit sa Panginoon sa panalangin. Ang goal ng gospel, alang-alang sa pangalan ng Panginoong Yesus. So dito natin makikita primarily ang evangelism ay hindi po para sa pagsunod natin sa Great Commission. Importante ito. Ang evangelism, hindi rin ito primarily tungkol sa pag-ibig natin sa mga makasalanan. Ang evangelism, primarily, ang main motive natin ay ang glory ng ating Panginoong Yesus. Na sinasabi sa atin, tuwing pinipreach natin ang gospel, ang ating Panginoong Yesus na nagkatawang tao, dinideclare natin ang humility ng Diyos. Na iniwan niya ang langit, nagkatawang tao, in-embrace niya ang limitasyon ng pagiging tao, para kanino? Para sa ating mga makasalanan. Humble ang Diyos. Ang Diyos ang source, main source ng humility. Ang sacrificial love ng Panginoon na sinasabi sa atin, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Para kanino? Para sa atin na makasalanan, undeserving. Ito ang grace ng Panginoon. At tumugon ang Panginoon sa ating pangangailangan. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kaya siya ang gumawa ng paraan. Ito ang mercy ng Diyos. Ang wisdom ng Diyos. Kahit ang kasalanan ni Pilato, mga Hudyo, mga Roma, ginamit ng Panginoon upang i-accomplish ang ating kaligtasan sa cross. Ito ang wisdom ng Panginoon. Ang holiness ng Panginoon na tanging ang Panginoong Yesus lamang, Diyos na nagkatawang tao, ang merong kakayahan na is-satisfy ang holiness, ang puot ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ito ay tungkol sa glory ng Panginoon, ang evangelism, ang gospel, na ang sinasabi sa atin, kung araw-araw sa ating meditation nakikita natin ang glory ng Panginoong Yesus, ang katangian ng Diyos, ang kanyang humility, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang wisdom, ang kanyang holiness, ang kanyang sovereignty, na lahat ginamit ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Kung araw-araw nakatingin tayo sa ating Panginoong Yesus, ang magiging bunga nito ay Christ-likeness. Magiging kamukha tayo ng ating Panginoong Yesus. At ang gospel na nagbabago sa ating buhay, ito rin ang gospel na ating pinipreach sa lahat ng mga tao. At ang lahat ng ito ay ginagawa natin hindi para sa ating sarili, kundi para sa luwalhati ng ating Panginoong Yesus. Tayo po ay manalangin.